Sa kabilang dako, maaga naman dinala ni Javier kay Freya ang damit ni Raya. Dahan-dahan na patayo si Freya nang makita si Javier habang may tinatago sa likod. Hindi ka maniniwala sa akin. Hindi naging madali ang pagkuha ko nito. Sabay pinakita ni Javier ang damit kay Freya. Biglang nangislap ang mga mata ng dalaga sa tuwa. Ang ganda! Inabot ni Javier ang damit at sinukat naman iyon ni Freya. Para kang prinsesa. Komento ni Javier. Hindi ako ganun. Hindi ko kaya ito. Binalik ni Freya ang damit. Nagtaka naman si Javier. Freya, hindi ko maintindihan. Nakakunot ang noo ni Javier. Patuloy mong ginagawa ang lahat ng ito para sa akin. Hindi ako nararapat. Wika ni Freya. Pero gusto ko ang ginagawa ko. Anong mali dun? Pagtataka ni Javier. Wala. Malungkot na yumuko si Freya. Eto, pakiusap. Magmumukha kang kahanga-hanga sa loob nito. Makakaalis na tayo mamayang gabi kapag dumilim na at magkakasama na tayo. Sabay inabot niyang muli kay Freya ang damit ni Prinsesa Raya. Kakailanganin natin ng mga gamit, pagkain, tubig. Wika naman ni Freya. Sige, susubukan kong kumuha ng mga kabayo at kakailanganin natin ng mga kumot. Ngunit yun lang muna ang kailangan natin dalhin. Saad naman ni Javier na nakangiti. Sige, umalis ka na. Sabi ni Freya. Hindi na ako magtatagal ha. Nagmamadaling umalis si Javier para kumuha ng mga gamit. Paalam, Javier. Sambit ni Freya habang malungkot na nakatanaw kay Javier. Hindi niya malaman kung paano sasabihin kay Javier ang totoo. Baka matakot lang ito katulad ng ibang kauri niyang druid na nilayuan siya matapos matuklasan ang tunay niyang anyo. Gayunpaman, isa lang ang sigurado kay Freya. Naging malapit na sa puso niya si Javier. Ito na lang kasi ang taong naniwala sa kanya na mabuti siya at inalagaan siya ng husto ng walang pag-aalinlangan. Kaya di na yata kakayanin kapag nawala sa buhay niya si Javier. Gusto niyang lagi itong kasama at kausap. Dahil ito na lang ang nagpapagaan ng kanyang kalooban matapos siyang katakutan ng lahat at talikuran. Dumiretso sa kwarto ni Jericho si Javier upang gawin ang nakagawiang trabaho at kasywal lang na kumilos para hindi makahalata si Jericho sa mga pinaplano niya. Matapos ang buong maghapong paglilinis, paglalaba at paggawa ng tanghalian at hapunan, ay umuwi na rin sa bahay si Javier. Nadatnan niyang wala sa bahay ang tiyuhin niya kaya naghalungkat siya ng pagkain sa kusina. Saktong may nakita siyang nakaimbak sa ilalim ng mesa kaya ibinuhos niya yun lahat sa shoulder bag niya. Subalit biglang pumasok si Mang Rigor kaya natapon niya agad ang bag sa ilalim ng mesa. Lumapit sa kanya ang tiyuhin. Oh, nandito ka na pala. Ngiting bati ni Javier. Javier, maupo ka. Gusto kitang makausap. Umupo naman si Javier. Ayos lang ba ang lahat o kakan nag-aalala? Wika naman ni Javier. Ang halimaw ay umatake muli kagabi. May 2 pang namatay sa ibabang bayan. Pahayag ni Mang Rigor. Alam mo na ba kung ano ito? Usisa ni Javier. Walang mga bakas sa paligid ng mga katawan. Ngunit ang mga yapak ng tao ay humahantong palayo sa kanila. Wika ni Mang Rigor. Siguro malaking halimaw yan. Ani ni Javier. Parang hindi tumutugma. Ang mga bakas ng paa ay nagpapahiwatig sa isang tao. May ilan siyang pananagutan, ngunit ang mga sugat na natamo ay tiyak na gawa ng ilang uri ng hayop. Mahabang salaysay ni Mang Rigor. Kakaiba. Komento lang ni Javier. Oo, hanggang sa naalala ko ang sinabi ni Bakakay tungkol sa babaeng druid na maldita siya at isinumpa. Pagbubulgar ni Mang Rigor. Ano naman ang kinalaman niya sa halimaw? Medyo galit na tanong ni Javier sa tiyuhin.
Ang mga sinaunang salaysay ay nagsasabi ng isang karumal-dumal na sumpa. Ipapahamak nito ang biktima na maging isang mabagsik at uhaw sa dugo na hayop tuwing sumasapit ang ating gabi. Tinawag ng mga manunulat noong unang panahon ng nilalang na ito na Bastet. Isang halimaw na bangungot na naninirahan sa daigdig ng takip silim sa pagitan ng mga buhay at mga patay. Javier, gusto ko ang katotohanan. Pinakawalan mo ba ang babaeng druid sa hawla? Seryosong tanong ni Mang Rigor. Siyempre hindi. Sagot naman ni Javier. May mga pagkakataon na nagdadalawang isip ka pa bago magsinungaling sa akin. Ani ni Mang Rigor at di kumbinsido sa pamangkin. Ginawa ko ang tama. Wika lang ni Javier. Alam mo ba ang nilalang at ang babae ay isa? Sambit ng matandang manggagamot. Subalit biglang nag-usok sa galit si Javier. Nagkakamali ka. Babae lang si Freya. Umiling si Mang Rigor. Javier, pag-isipan mo ang sinasabi ko. Alam mong ito ang katotohanan. Nasaan na siya ngayon? Biglang nanahimik si Javier at tila tumagos sa isip niya ang mga sinabi ng tiyuhin. Hindi. Medyo naluluha si Javier. Parang hindi niya matanggap ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Freya. Nakapatay na siya at papatay siyang muli. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Wika pa ni Mang Rigor. Pakiusap, tiyo. Huwag mong ipaalam. Ani ni Javier. Pero biglang tumayo si Mang Rigor. Saan ka pupunta? Habol ni Javier. Kay Argo. Sagot ni Mang Rigor. Nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo lang ako ng oras para mailabas siya sa lungsod. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Javier. Pasensya na, iho. Hindi ko nahahayaang mas maraming inosente pa ang mamatay. Sabay sara ni Mang Rigor ng pintuan. Nagpunas naman ng mga luha si Javier at dali-daling kinuha ang bag niya. Mabilis siyang lumabas ng bahay para puntahan si Freya sa ilalim ng kastilyo. Maingat siyang pumuslit sa mga gwardya na nagpapatrolya sa labas ng kastilyo at pumasok sa masikip na lagusan. Tumakbo siya ng mabilis sa madilim na pasilyo, dala ang isang sulo. At nang makarating siya sa kwadra ay hinanap niya kaagad si Freya. Subalit ang damit lang ni Raya ang tumambad sa kanya na nakahilata lang sa sahig. Freya! Freya! Sigaw ni Javier. Hinanap niya sa paligid si Freya, ngunit hindi niya ito makita. Dahil dito, napag-isip-isip ni Javier na baka tumakas na ito at nagpakalayo-layo na nang hindi siya kasama. Kaya walang magawa si Javier kundi umuwi ng malungkot. Pagdating sa bahay ay nahiga na siya sa kama at iniisip ang masasayang alaala nila ni Freya. Biglang pumasok sa kwarto niya si Mang Rigor at tahimik na isinara ang pinto. Wala akong pagpipilian, Javier. Kailangan kong sabihin kay Argo ang lahat. Ani ni Mang Rigor. Hindi nila siya mahanap. Wala na siya. Tulalang sabi ni Javier. Pasensya na. Naiintindihan ko kung ano ang nararamdaman mo, Javier. Wika ng matanda. Hindi mo naiintindihan. Alam mo ba kung anong pakiramdam na maging isang halimaw? Para katakutan ka kung sino ka. Tumingin si Javier sa tiyuhin. Lumapit naman ito at naupo sa gilid ng kama niya. Ibang-iba sa'yo si Freya. Delikado siya. Sambit ni Mang Rigor. Kung ano man siya at ano man ang ginawa niya, hindi siya karapat-dapat mamatay. Sana lang ligtas siya sa isang lugar na malayo. Mahabang lintaya ni Javier. Tumunog ang warning bells kaya biglang napabangon sa kama si Javier.
Mabilis siyang lumabas ng bahay at naiwan na hindi nakareak sa kama si Mang Rigor. Samantala, makikita naman si Freya na umaakyat sa Griffin Staircase. May nakita siyang mga gwardya na nakamarcha sa labas kaya nagtago siya sa gilid ng pader. Pinanood niya ang mga ito na makaalis habang palipat-lipat siya ng pwesto hanggang sa may isang pangkat ng gwardya ang nakapansin sa kanya. Ayun siya! Sigaw ng gwardya. Tumakbo si Freya palabas ng kastilyo hanggang sa makarating siya sa gitna ng palengke. Ngunit di siya tinigilan ng mga gwardya at patuloy siyang hinahabol ng mga ito. Sa kabilang dako, nakarating naman si Javier sa Lower Town at dinig niya ang mga yabag ng mga gwardya. Miguel ka! Pigil ni Jericho kay Freya nang mapansin siya nito. Nadinig ni Javier ang boses ng prinsipe kaya sinundan niya kung saan ito nanggagaling. Tumakbo naman si Freya at napunta sa isang pader na wala ng lulusutan. Pakiusap, hayaan niyo na ako. Umiiyak na pakiusap ni Freya. Biglang dumating si Bakakay at dahan-dahan lumapit kay Freya. Walang nakakatakas sa akin. Nakangising sabi ni Bakakay. Subalit biglang tumunog ang orasan ng sumapit ang hating gabi at natunaw ang ngiti ni Bakakay. Nagsimulang sumigaw si Freya na parang nasasaktan habang nag-iiba ang kanyang boses na lumalaki at humihina na animoy nang gagaling sa malalim na hukay. Napaluhod si Freya sa sakit. Napatuwad siya sa lupa at dahan-dahang napupunit ang balat niya sa katawan. Humaba ang mga kuko niya at nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Tinubuan siya na makakapal at may itim na balahibo sa mga braso at binti at tumungaw ang malalaking pakpak niya sa likod. Sa isang iglap ay naging bastet si Freya. Isang malaki at maitim na jaguar na may 4 na matutulis na pangil sa bibig. May mahabang buntot at nanlilisik ang mga mata na parang galit na galit. Sobrang nakapangihilakbot ang kanyang itsura at nabitawan ni Bakakay ang manacles sa sobrang takot. Napahugot naman ng mga espada sina Jericho at naghanda din. Umungol ng malakas ang halimaw na si Freya. Nanginig sa takot si Bakakay. Parang tuod itong nakatayo sa harap at hindi makagalaw man lang. Tumalon ng mataas ang bastet at sinunggaban si Bakakay. Ah! Sigaw ni Bakakay matapos warakin ng halimaw ang dibdib niya at dukutin ang kanyang puso. Nang isay na animoy tinamaan ng bolta-boltahing kuryente si Bakakay. Bumuka ang dibdib niya at lumuwa ang mga laman loob niya sa tiyan. Kinain iyon ng bastet na parang karneng baboy at sinipsip ang masaganang dugo ni Bakakay sa katawan. Bahagyang umatras ang grupo ni Jericho sa takot. Naiwang mag-isa si Jericho sa palengke. Umungol ang halimaw at inatake si Jericho. Yumuko si Jericho, sabay pinatusok ang espada. Napaatras ang bastet subalit sumugod ulit ito kay Jericho. Nag-sidestep si Jericho at nakaiwas siya sa kalmot ng halimaw. Pinaswing niya ang espada. Nagbend ito at natamaan niya sa braso ang halimaw. Napaungol ito ng malakas saka umatras. Binukan ito ang mga pakpak at lumipad sa ere. Lumapag sa main square ang bastet. Paika-ika itong naglakad sa plaza habang nakamasid sa kanya ang mga kabalyero na nasa sulok lang ng mga pader at nagtatago. Lumabas ang mga ito nang pumunta sa may pader ang halimaw at sa kanila pinalibutan ito. Tinutok nila ang kanilang mga espada habang naka-formation at dahan-dahan na lumalapit sa halimaw. Nakarating naman sina Javier at Jericho sa plaza. Nakita ng bastet si Javier at mabilis na umamo ang mabangis nitong anyo. Dahan-dahan namang lumapit sina Jericho habang nakatutok pa rin sa halimaw ang mga sandata nila. Nabahala naman si Javier. Nag-isip kaagad siya ng paraan kung paano matutulungan si Freya.
Napatingin siya sa bubungan ng kastilyo at nakita niya ang isang estatwa ng malaking ibon. Gamit ang kakayahan, inuga niya ang rebulto at nag-crack ito saka mabilis na nahulog sa lupa. Napatingin naman sa itaas sa mga kabalyero at napansin nila ang estatwa ng malaking ibon na mabilis na bumubulusok sa kanila. Nagsipulasan sa takot ang mga kabalyero kasama na si Jericho. Napadive kaagad sa nerbiyos sa takot na mabagsakan ng malaking rebulto ng ibon. Mabilis na nawasak ang rebulto matapos bumagsak sa harapan ng bastet. Napatingin ang halimaw na bastet kay Javier. Umamumuli ang aura nito at lumipad sa halip na umatake. Sinundan ni Javier ang bastet at nakita niya kung saan ito pumasok. Nagmamadaling lumusot si Javier sa lagusan at tinahak niya ang masikip na lagusan na may dalang sulo. Nadatnan ni Javier ang bestet sa madilim na pasilyo na umuungol sa sakit. Dahan-dahan niyang nilapitan ang halimaw at hinawakan ito sa ulo. Hindi naman ito pumalag at hinayaan lang si Javier na hawakan siya nito. Ayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na ngayon. Wika ni Javier habang hinihipo ang ulo ng halimaw. Umungol ito ng bahagya na tila ba nagpapahiwatig na sundan siya. Paika-ikang naglakad ang bestet habang sinusundan siya ni Javier patungo sa kwadra. Pumasok sa kwadra ang bestet at pagkapasok sa loob ni Javier ay nadatnan niya si Freya na nakahiga, umiiyak at hubot-hubad sa may sulok. Nilapag ni Javier ang sulo niya at iniligay niya ang jacket kay Freya. Hinimas ni Javier ang mukha ni Freya at pinunasan ng mga luha nito sa mata. Kailangan mo akong kamuhian. Umiiyak na sabi ni Freya. Hindi. Sagot naman ni Javier. Isa akong halimaw. Sinubukan kong sabihin sa'yo pero hindi ko kaya. Baka matakot ka at layuan mo rin ako tulad ng iba. Wika ni Freya. Shh! Alam ko na ang totoo. Huwag ka na mag-alala. Sambit naman ni Javier. Madalas akong ganito. Saad ni Freya. Hindi mo dapat subukan magsalita. Turan ni Javier at hinimas ang buhok ng dalaga. May isang lalaki. Inatake niya ako. Hindi ko sinasadyang saktan siya. Pero akala ko papatayin niya ako. Pahayag pa ni Freya. Ito ay isang aksidente. Sagot ni Javier. Ang kanyang ina ay isang mangkukulam. At nang malaman niyang pinatay ko ang kanyang anak, isinumpa niya ako maging halimaw at pumatay ng walang hanggan. Salaysay pa ni Freya at napadaing ito sa sakit. Gagamutin kita, Freya. Ani ni Javier. Hindi, Javier. Masyadong malalim ang sugat. Mangyaring umalis ka na lang. Sabi ni Freya. Hindi. Hindi kita iiwan dito. Wika ni Javier. Pinasuot niya kay Freya ang damit ni Raya at binuhat niya si Freya palabas ng Terraveda. Umaga na nang makarating sina Javier sa may lawa. Bahagyang umuulan noon kaya walang nagtangkang residente na lumabas sa bahay, lalo pat may gumagala pang halimaw sa paligid. Dinala ni Javier si Freya sa lawa ng Avalon na napapaligiran ng mga bundok at puno sa paligid. Maingat niyang nilapag si Freya sa lupa at ginising niya ito. Naaalala mo? Nakangiti si Freya habang nakatingin sa lawa na napapaligiran ng mga puno at bundok. Siyempre, pasensya ka na sa ginawa sa'yo ng mangkukulam na yun. Malungkot na sagot ni Javier. Javier, wala kang dapat pagsisihan. Saad ni Freya at medyo nanginginig ang boses. Dapat may magagawa ko. Isang paraan para iligtas ka. Nag-aalalang sabi ni Javier. Nailigtas mo na ako. Pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako.
Bahagyang napaiyak si Javier at mariing ginigising si Freya dahil unti-unti nang napapapikit ang mga mata nito. Ayaw kong umalis ka. Umiiyak na sabi ni Javier. Isang araw, Javier. Mababayaran din kita sa lahat ng mga kabutihang ipinakita mo. Ipinapangako ko sa iyan. Huling wika ni Freya at dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Dito na lumakas ang iyak ni Javier at niyakap niya ng mahigpit si Freya. Halos gumuho ang mundong ginagalawan ni Javier. Ang bigat sa pakiramdam ng sitwasyon niya ngayon. Di niya matanggap na namatay si Freya sa mga bisig niya at pakiramdam niya ay parang nawala ang kalahati ng kanyang katawan. Saglit lang silang nagkita ni Freya pero parang pakiramdam niya ay ang haba-haba na ng kanilang pinagsamahan. Minahal niya ng totoong pagmamahal si Freya at ipinakita niya sa dalaga na hindi ito naiiba sa kanya sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Makalipas ng ilang sandali ay maingat niyang inilagay si Freya sa isang bangka na puno ng mga dahon. Umusal ng dasal si Javier at pinadala ng spell ang bangka papunta sa gitna ng lawa. Umiiyak na umusal muli ng spell si Javier at biglang nag-apoy ang bangka. Sinunog ng apoy si Freya. Umiiyak lang na nakatanaw si Javier kay Freya habang tinutupok ito ng apoy sa gitna ng lawa. Maya-maya pa ay nagpasya nang umuwi sa bahay si Javier. Maingat siyang pumasok sa bahay at malungkot na umupo sa hagdan sa tabi ng bintana. Dumating naman si Mang Rigor na bakas sa mukha ang pag-aalala. Mabilis nitong sinara ang pintuan at nilapit kaagad ang pamangkin. Javier, sobrang nag-alala ko sa'yo. Saan ka ba nanggaling? Tanong ng tiyuhin. Pasensya na po, tiyo. Sagot lang ni Javier. Nasaan ang babae? Tanong ni Mang Rigor. Wala na siya. Patay na siya. Tugon ni Javier at halatang pinipigilan lang na bumagsak muli ang mga luha. Napabuntong hininga naman si Mang Rigor at nalungkot. Pasensya na, Javier. Tunay akong nakikirami sa'yo. Malungkot na sabi ni Mang Rigor at niyakap niya ng mahigpit ang pamangkin. Isang araw, nililinis ni Javier ang mga bota ni Jericho habang nakaupo sa sahig. Javier, kanina pa kita hinahanap. Wika ni Jericho at lumapit ito kay Javier. Oo, tama. Ilingin mo na naman sa akin na pakinisin ang iyong baluti at laban ng iyong mga damit at linisin ang iyong silid. Sunod-sunod na sabi ni Javier. Umupo si Jericho sa sahig sa tabi ni Javier. May gumugulo sa isip mo, hindi ba? Seryosong tanong ni Jericho. Siguro. Matipid na sagot ni Javier. Noong binusang kita ng tubig, nahihiyang sabi ni Jericho. Medyo hindi nga ito masyadong maganda eh. Wika ni Javier. Medyo hindi patas, gaya nung tinawag mo akong mataba. Wika naman ni Jericho. Bakit hindi naging patas yun? Nakasimangot na tanong ni Javier. Dahil hindi nga ako mataba... Nilagay ni Jericho si Javier sa isang headlock at kinutosan ng kanyang buhok gamit ang buko sa daliri ni Jericho. Aw! Aray! Dumadaing sa sakit si Javier. Sa tingin mo pa ba kailangan ko magpaganda, ha? Naiinis na tanong ni Jericho. Hindi! Sagot ni Javier habang nagpupumiglas kay Jericho. Binitiwan naman siya ng prinsipe at napahimas sa nananakit na ulo si Javier. Mas maganda yan. Ani ni Jericho na nakangiti. Salamat. Nakangiting tugon ni Javier.
Tama ka. Bagaman, kailangan mong pakinisin ang aking baluti, laban ang aking mga damit at linisin ang aking silid. Tumayo si Jericho at lumabas na ng kwarto. Naiwan si Javier na mag-isa sa silid. Ngumiti siya at pinagpatuloy na lang ang paglilinis sa mga bota ni Jericho. Sa susunod na kabanata, 5 hari ang magtitipon sa Terraveda upang pumirma sa isang kasunduang tungo sa pangkapayapaang usapin. Ngunit ang isa sa kanila ay nagnanais na isabotahe ang usaping pangkapayapaan. Ang lingkod ng isang hari ay gagamit ng mahika upang akitin si Jericho para umibig sa magandang prinsesa para mag-udyok ng digmaan sa pagitan ng ama ng prinsesa na si Haring Olivar at sa Terraveda. Matapos matuklasan ng isang kompromisong sitwasyon, hinamon ni Olivar si Jericho sa isang tunggaliang hanggang kamatayan. Subalit malalaman ni Javier na ang lunas ng spell ay sa pamamagitan lamang ng isang tunay na halik at dapat niyang kumbinsihin si Michelle na halikan si Jericho para mawasak ang gayuma. Mula sa himpapawid, makikita ang kaharian ng Terraveda na puno ng makukulay na bandera at napapalamutian ng mga makakapal at mahabang pulang kurtina na may isang imahe ng nakatayong dragon. At sa bawat tuktok naman ng tore ay may mga nakatagalang musikero na sabay-sabay na pinapatugtog ang magagarbong trumpeta at mga tambol sa pamamagitan ng kanilang pamamaraan. Nakatayo sa bawat paligid ng kaharian ng mga kabalyero habang sina Jericho at Haring Argo naman ay masayang tinatanaw mula sa battlements ang mga haring dumadating kasama ang mga entourage nila. Ama, hindi kami sasali sa labanan. Hindi mo kailangang magmukhang malungkot. Wika ni Jericho habang tinitignan ang mga kabayong pumapasok sa tarangkahan ng Terraveda. Kailanman ay hindi nagsama-sama ang mga pinuno ng 5 kaharian sa ganitong paraan. Kailanman ay hindi pa tayo naging ganito patungo sa isang layunin, tungo sa kapayapaan. Kung magtatagumpay ang pag-uusap na ito, papasok ang Terraveda sa isang bagong panahon ng kasaganahan. Subalit kung mabigo sila, halos tiyak na tayo ay nasa gitna palagi ng digmaan. Mahabang lintaya ni Haring Argo at hinawakan sa balikat ang anak. Pagdating sa main square, ibinagsak ni Haring Eleanor ang kanyang mahabang balabal sa lupa habang bumababa sa kanyang kabayo. Otap, sobra na ba ang magtanong na baka maunahan mo ang mga pangangailangan ko? Paninita ni Haring Eleanor sa kanyang alipin habang ito ay bumababa sa maliit na sinasakyang asno. Hindi, Guro. Medyo nabibi. Napahinto sa pagsasalita si Otap ng sigawan nito ng hari. Tumigil ka sa kakadahilan mo! Wika ni Haring Eleanor at sinipa si Otap. Paumanhin po, Guro. Nakayukong sagot ni Otap at kinuha ang balabal ng hari sa lupa. Eleanor, malugod kang tinatanggap sa mahalagang okasyong ito. Salubong ni Haring Argo habang bumababa sila ni Jericho sa hagdan kasama ang mga kabalyero. Napangiti si Haring Eleanor nang makita ang hari ng Terraveda. Lumapit siya kay Haring Argo at sabay silang naghawakan ng braso, tanda ng kanilang pagkakapatiran. Mahalaga! Sana nga! Wika ni Haring Eleanor. Hindi ito pinansin ni Haring Argo. Sa halip ay sumenyas siya sa mga taga-silbi na ihatid sina Haring Eleanor sa isang guest room. Makaraan ng ilang sandali ay makikitang pinapanood na ni Haring Eleanor ang grupo ni Haring Olivar na dumadating sa square mula sa bintana ng kanyang guest quarter. Matapos ng ilang pag-aayos sa mga gamit ay lumapit naman sa kanya ang alalay na si Otap at bahagyang yumuko. Maaaring iniisip ni Argo na nagtipon tayo para sa kapayapaan. Ngunit malayo iyon sa aking isipan. Wika ni Haring Eleanor. Tatanggapin ba natin si Binibining Valerie bilang bahagi ng ating plano? Siya ay kaibig-ibig. Hehehehe. Saad ni Otap habang nakatanaw sa magandang prinsesa
na nakasakay sa isang kabayo. Nakasuot ito ng makulay at magarbong gown at nakatirintas ang blonde na buhok. Huwag mong hayaang marinig ng kanyang ama ang iyong mga sasabihin kung pinapahalagaan mo pa ang iyong ulo. Babala naman ni Haring Eleanor kay Otap. Oh, talaga? Ginagawa ko naman ang dapat. Ito ang aking pinakamagandang tampok. Nakangising sagot ni Otap. Tumingin ng matalas sa alalay si Haring Eleanor. Si Olivar ang pinakamaingat na hari na nakilala ko. Tiyak na matatapos ang usapang pangkapayapaan kung sino man ang magtutulak sa kanyang pigilan ito. Sambit ni Haring Eleanor at umikot sa likod ng alipin. Ngunit walang sino man sa kanila ang may tamang pag-iisip na gawin niyon. Ani ni Otap. Pero wala sa tamang pag-iisip si Jericho, di ba? Nakangiting turan ni Haring Eleanor at iniwan mag-isa sa bintana si Otap na nakangising pinapanood si Jericho habang inaakay si Binibining Valerie pababa sa kabayo. Lumapit si Haring Olivar kay Haring Argo habang nasa likod nito sina Jericho at Valerie. Anong klaseng pagtanggap ito? Yun bang ibitin kami tulad ng mga huling paglunok ng taginit? Nakangiting wika ni Haring Olivar. Natutuwa akong makadalo ka sa okasyong ito, Olivar. Sagot ni Haring Argo at niyakap si Haring Olivar. Maaari ko bang iharap ang aking anak na babae, si Prinsesa Valerie? Tumabi si Haring Olivar at ipinakita ang nag-iisang anak na si Valerie. Kumarap ito kay Haring Argo, magalang na yumuko, inalay ang kamay. Prinsesa Valerie, katulad ka ng iyong ina. Nakangiting wika ni Haring Argo. Sumenyas siya kay Jericho na ihatid si Binibining Valerie sa guest quarter. Tumango naman si Jericho at sinamahan si Valerie tungo sa magarbong silid. Pagdating nila sa kastilyo ay binuksan kaagad ni Jericho ang guest room. Pumasok naman si Valerie at sinuri ang 4 na sulok ng kwarto. Sana'y magustuhan mo ang silid na ito. Wika pa ni Jericho. Mukhang sapat na ito. Sagot ni Valerie. Nagtungo ito sa sala at umikot sa lamesa. Karamihan sa aming mga bisita ay labis na masaya dito. Sigurado akong magiging masaya ka din. Sambit ni Jericho habang sinusundan si Valerie na sinasanay ang sarili sa paligid. Hindi ako katulad ng mga dati niyong bisita. Mataray na sagot ni Valerie. Pwes, kung ganun, Napahinto si Jericho nang biglang pumasok si Michelle. Nais kong ipakilala sa'yo, si Michelle. Siya ang mag-aalaga sa'yo sa tagal ng iyong pananatili. Gusto mo sa mga kakaiba, di ba? Isa siya sa pinakamagaling na umasikaso sa Terraveda. Yumuko si Michelle kay Valerie. Kung gayon, natatakot na tuloy ako manatili rito. Sabay talikod ni Valerie. Halatang nabigla naman sina Jericho at Michelle sa kabastusan ni Valerie, pero pinagkibit-balikat na lamang nila ito. Napahinto sina Jericho at Michelle habang papalabas sila at isinara ang pinto sa likod nila. Nagkatinginan sila at nagtawanan. Ikaw nang bahala sa isang yan, ha? Ani ni Jericho. Tumangulang si Michelle. Tinitigan siya ni Jericho saglit bago niya ito napansin. Natahimik sila at nagkatinginan ng matagal. Medyo nagkailangan sa tagpo bago maalala ni Jericho ang sarili at nagsimulang umalis. Kailangan ko maghanda para sa kapistahan. Nahihiyang sabi ni Jericho. Hinatid lang ito ng tanaw ni Michelle.